What's up guys? Another day, another daga. Ayan po. May nahuli na naman tayong daga. Napaka-effective po talaga ng mouse trap na ito. Ayan, may nahuli na naman siya. Ang ginagawa ko po kasi, yung pagkain, ayun, nakikita nyo po yung puti na nakabiti na yon. Doon ko po nilalagyan ng pagkain. O, syempre, doon po nakasabit yung pinaka-alambre na yan, yung nakatayo na yan. Doon po yan nakakawit. Ngayon, pag inakyat po niya yung puti na yon, no, ilagay ng pagkain, iigkas na po siya. Hindi na siya makalalabas. Buhat po nung binili ko tong mouse trap na ito, pangatlo na po ito na daga. Yung unang nahuli ko po dyan, napakalaki, halos 1 dangkal. Ayan, ito, kaparehas din po nung nahuli ko nung nakaraang araw. Ayan, ganyan din po siya kalaki. Napakahusay po ng trap na ito. Diyan ko po siya inilalagay sa ilalim nito. Yan. Kasi po, yung berde na yan po yung lagayan ko ng pagkain ng manok. Siyempre, naaamoy po nila yung pagkain ng manok. Dati, ang pumapasok po dito, pusa at daga. Ngayon po, ang ginawa ko, kung ito nga pong gate namin na ito, nakapaganyan dyan. Ayan. Ayan, nakasara na ganyan. Nakasara na ganyan. Nakapapasok po yung pusa. Pusa at daga ang umaakit dito. Diyan sa kainan po na yan. Ngayon, wala na po pusa nakapapasok. Dahil nga po nilagyan ko nitong PVC. Ayan. Nilagyan ko po siya ng PVC. Yung PVC po na yan, ayan, nakasagat po yan dito sa mismo pinakailalim nitong pipe ng tubig. Kasi nakaangat po yung gate natin. Ngayon, pagka isinasara to, pag isinasara yung gate, ayan, hindi na po makakasuot yung daga, yung pusa. Kaya kahit paano gawin niyang pasok, hindi na siya magkakasya. Dati nagkakasya po siya. Ngayon, daga na lang po yung nagkakasya. Either dito yung dumadaan yung daga, o doon po sa gilid ng poste na yun. Alam naman po natin yung daga. Magaling yan po sumuot-suot. Ayan, dito siya dumadaan. Yung daga. Yung pusa, hindi na siya kakasya. Ayun. Kaya, syempre, maluwang po yung ating likuran. Ayan. Tapos, ito nga po yung bahay na iyan, wala naman na nakatira. Kaya, malaman dyan po nanggagaling yung daga. Tapos, yung bodega po na yan. Syempre, ayan, mga binabahayan po ng daga yan. Kaya, malamang, syempre, sa gabi, nagugutom sila. Ayan. Pupunta sila rito. Ayan, nahuli. Kaya, another daga, another bye-bye daga. Nakaakyat siya sa gilid. Galing. Hindi naman sila makalalabas po dyan kahit paano gawin nilang takbo. Kaya kung minsan, umuusad po yung trap na yan nakararating doon sa gawin doon. Kasi katutulak nila, katutulak. Yun lang po guys. Paalala ko lang po na talagang napakahusay po ng mouse trap na ito kumpara dun sa lason. Yun nga po, yung lason po kasi pag naglagay ka, pag kinain, malalaman mo na lang may kumain, pero hindi mo alam kung saan mo hahanapin yung daga na namatay. Ano mo na lang, mabaho. Saan mo hahanapin pag mabaho na? Alam naman natin, pagka mabaho na, meron na siyang gumagalaw-galaw o nakakadiri na linisin. Samantalang yan po, buhay na buhay mo siya mahuhuli. Ang ginagawa ko naman po dyan pagpatay, binababad ko sa tubig. Nilululod ko siya doon sa, ayan, halimbawa, ayan, puno na yung timba. Ayan, puno na yung timba. Diyan ko po ilulublob.
Kaya wala akong problema sa pagpatay sa kanya. Lulublob ko lang po diyan, lulubog ko siya diyan hanggang sa malunod. Pagkayari, lilibing. Lilibing ko naman po siya diyan po sa may gilid ng mga damuhan, mga tanim kong mga gulay. Ginagawa ko siyang pataba. Yan, diyan ko siya inililibing sa mga ilalim ng talong, yung papaya, yan. Sa aking munting garden. Diyan ko sila inililibing. Hindi rin sila mangangamoy. Hindi po yung kung saan lang itatapon, hindi po ba? Kahit po yung mga namamatay kong mga alaga dyan, mga kiti, kasi hindi maiwasan, may mga kiti na mamatay. Hindi ko sila tinatapon basta-basta. Nililibing ko po sila dyan sa ilalim ng sampalok, doon sa mga gilid, basta sa gilid-gilid ditong aking mga tanim na halaman. Diyan ko sila ibinabaon. Ginagawa ko silang organic na pataba. Binabaon ko po sila dyan. Yun lang po. Maraming salamat at magandang umaga. At isa pang uling bye-bye daga. Ayun, ay daga. Bye-bye daga. Sige po, magandang umaga. Salamat.